Ang sarap sanang damhin at pakinggan na ikakasal ka na sa taong totoo at tunay mong minamahal. Ngunit paano kung sa isang araw na iyon ay hindi pala dumating ang lalaking dapat sana'y magiging kapiyak ng iyong buhay? Ano kaya ang gagawin mong paraan para makamove on sa masakit na kasalukuyan? Kaya tara mga kaibigan, samahan niyo ko muli sa panibagong kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Kasalukuyang nalalakad patungo sa altar itong si Jenny. Suot ang pinaghandang gown ng fiancé pa mismo nito ang pumili ng kulay. Pero habang naglalakad ito ay hindi niya nakita ang kanyang meant to be sa harapan na dapat sana ay nauna pa ito sa kanya. Dad, nasaan ba si Frank? Bakit wala pa siya sa harapan? Jenny, ewan ko. Hindi ko rin alam. Dad, paano to? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag kang masyadong maniwala sa kanilang sinasabi. Lalo na sa prank na yan. Sa mga oras na iyon ay sobrang matindi ang kahiyan na naranasan nitong si Jenny sa kamay ng magiging asawa nito. Kaya naman lumipas ng ilang minuto ay hindi niya na natiis ang lahat. Kaya muli na itong pumasok sa sakyan kasama ng pamilya at umalis na rin ito. Bakit, Frank? Pinaasa mo lang pala ako eh. Hindi kita mapapatawad sa ginagawa mo ito sa akin. Jenny, pakiusap, huwag ka na gumanti sa kanya. Hayaan mo na siya. Darating na ang panahon na babalik din sa kanya ang masamang ginawa sa iyo. Ayaw pa nun, isa kang single pala ngayon. Ang mas mabuti mong gawin ngayon, magtrabaho ka na lang ng maayos. Darating din ang panahon na malimutan mo rin siya. Makahanap ka pa ng tunay na lalaking magmamahal sa iyo. Alam mo, Dad, sa naranasan kong ito, marahil hindi na ako muli magmamahal pa. Ayoko na. Ituon ko na lang sarili ko sa trabaho dahil doon pa ako magiging masaya. Samantalang paalis na sana itong si Frank noon para sa kanilang kasal ni Jenny. Sakay ng kanyang sasakyan. Ilang minuto lamang silang nakalayo mula sa kanyang condo unit ay may biglang humarang na sasakyan sa kanilang dinadaanan. Lumabas ng tatlong kalalakihan na nakatakip ang buong mukha at pilit siyang pinapalabas ng sasakyan. Naku Sir Frank, anong gagawin natin dito? Alam mo namang may pamilya pa ako, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Brian. Marahil ako lang naman talagang sadyanal dito eh. Lalabas na lang ako at ikaw naman, patakboy mo ng sasakyan ha. Lumabas na itong si Frank habang nakataas ang dalawang mga kamay at ilang saglit pa ay agad na humarurot ang minamanehong sasakyan nitong si Brian. Teka lang. Ano ba kailangan niyo sa akin? Sino ba kayo? Mr. Frank Lewis, huwag kayong magtanong. Sumama na kayo sa amin kung ayaw yung masaktan. Piniringan ng mga ito ang mata nitong si Frank nang sa ganun ay hindi nito malaman kung saan sila pupunta. Narito na tayo, Mr. Frank. Sumunod ka sa amin kung ayaw masaktan. Pagdilat ng mga mata ni Frank ay laking gulat nito kung sino ang nasa kanyang harapan ngayon. Grandpa? Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang napadukot sa akin? Ikaw ang naging dahilan para hindi matuloy ang kasal namin ni Jenny? Come on Frank. Mas malaga ba sa'yo ang kasal na yan kaysa sa pangunahan ng negosyo natin ha? Pero Grandpa, nariyan naman si Kuya Jake para magsikaso ng kumpanya natin. Pakiusap Frank, kahit mas nakatanda sa'yo si Jake, pero ang totoo, wala siyang alam pagdating sa negosyo. Puro na lang barkada ang natupag niya. Paano ko siya mapagkatiwalaan? Frank, mula noong pumanaw ang mga magulang niyong dalawa, ako na ang tumulong sa inyong dalawa at sumagip. Pero Grandpa, paano na ang kasal namin ni Jenny? Binigyan ko siya. Ganito Frank, makinig ka. Sa oras na mapatunayan mo sa akin na marunong ka na mamangsayaw sa kumpanya sa loob ng 5 taon mula sa ibang bansa, babalik ka dito at gawin mo na ang lahat ng gusto mo at hindi kita pipigilan. Grandpa, 5 years, nasa ibang bansa ako? Frank, mahalagang negosyo natin dito at kabilang ka na doon. Kaya pakiusap, pumayag ka na Frank. Okay Grandpa, masusunod, sisakapin kong mapangasiwaan ko ang negosyo natin. Umalis na itong si Frank palabas ng bansa at kapag natapos na ang 5 taon na tinagal pa lang sa kanyang lolo Michael ay babalik na siya para muling magpakita kay Jenny at matuloy na rin ang kanilang kasal. Ngunit paano kung sa pagbabalik nito may ibang minamahal na itong si Jenny? Kaya naman kahit na nasa ibang bansa pa itong si Frank ay nagbayad ito ng tauhan para manmanan itong si Jenny sa loob ng 5 taon.
kailangang walang ibang lalaki ang magmay-ari sa kanya. Lumipas ng ilang taon ay nagpatuloy pa rin si Frank sa pagtatrabaho sa wine industry. Samantalang natatrabaho naman ito si Jenny bilang isang company representative sa loob man at labas ng bansa. Minsan, may isang lalaki na gustong manligaw kay Jenny at mapilit itong makuha ang dalaga, pero kahit ganun pa man ay wala siyang magagawa dahil desidido na itong si Jenny na hindi na muling magmahal. Pero dahil nga sa isang kumpanya lamang silang pinapasukan, kaya naman lagi itong nangulit sa kanya. Pwede ba, Dex? Lagi kong sinasabi sa'yo na hindi kita gusto. At isa pa, wala akong time sa ganyang mga bagay. Mas gusto ko pang magtrabaho kesa pumasok sa ganyang walang kwentang pag-ibig na iyan eh. Jenny, nasabi mo lang yan dahil nasaktan ka noon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sisakapin kong hindi na muli mangyari yun yung dati mong naranasan. Pakiusap, Dex. Kung gusto mo pa akong maging kaibigan, huwag mo nang ipagpatuloy ang kahibangan mo, ha? Hindi ito kaibigan, Jenny. Mahal kita. Kaya nga lagi akong nagpaparamdam sa iyo eh. Pwes, hindi kita kailangan sa buhay ko, Dex. Sa totoo lang, gusto ko mag-isa eh. Ngayon, matuto din akong lumaban sa buhay. Kahit ano pang pagtatakwil mo sa akin, Jenny, hindi pa na ako suko sa laban. Hanggat wala ka pang asawa, gagawin ko ang lahat, mapasa akin ka lang. Matapos na kayo na pag-uusap ay lumabas na ng kumpanya itong si Jenny at sumakay na sa kanyang sasakyan. Ngunit sinundan pa na siya ni Dex, pero hindi niya ito naabutan. Pero maya-maya lamang, may isang lalaki ang lumapit kay Dex at kinausap ito. Pare, nililigawan mo ba si Jenny Flores? Kahit alam mo namang wala kang pag-asa sa kanya. Kung sino ka man, wala kang pakialam kung anong diskarte ko para makuha si Jenny. Oh, talaga? Nagmamatigas ka talaga ha? Nakita mo ba itong hawak ko kapag kinalabit ko ito? Sigurado akong isang putok lang nito, boom. Goodbye ka na. Nako, teka lang. Nagbibiro lang naman ako eh. Kaya nga, mula sa araw na ito, lubayan mo na si Jenny dahil sa oras na makita kitang sunod ang sunod sa kanya, hindi ka na makauwi ng buhay sa bahay nyo. Kaya naman mula noong nakausap ni Ray itong si Dex ay lagi na itong umiiwas kay Jenny at yun naman ang pinagtataka ng dalaga dahil alam naman itong kung gaano kayabang ng lalaki at hindi ito titigil sa kanyang gusto. Alright, listen everyone, I have a good news for the team. The international wine business industry decided to visit us in the next month, so I decided someone to be in charge of this big event. Jenny, Kathy, and Jolie, one of you guys will be in charge of this. And don't worry because this is a big event and you receive a big incentives also. Naku, Kathy, sikapin natin na isa sa ating dalawa ang mapili ni Mr. George at makuha natin ng malaking incentive. Oo naman, Jolie. Hindi ko hayaan na makisawsaw naman ito si Jenny sa trabahong ito. Naku, oo nga pala. Kasama pala dito ang bida-bida na yan. Kailangan natin galingan sa presentation. At isa pa, at mapili tayo para sa pagdating ng isang president. Oo, yan ang gagawin natin, Jolie. Kaya makiramdam ka kung ano ang ginagawa ni Jenny na yan. Porket malapit siya ka Mr. George, gagawa ako ng paraan para masira siya dito. Hay nako, yan talaga ang gusto ko sa'yo, Kathy. Lumalaban ka. Isa pa, nararapat lang sa babaeng yan na mapaalis dito sa kumpanya. Ikaw ang ituring naming bagong company representative. Samantalang mula naman sa ibang bansa ay tumawag itong si Frank kay Ray. Hello Ray, kumusta si Jenny? Sir, ikaw pala. Ayos naman po. Pero noong nakaraan, meron palaging umaligid nitong si Jenny. Sobrang kulit. Ayaw niya tigilan eh. Ray, ano bang ginagawa mo? Kapag naligawan niya si Jenny at naging sila, yung hawak mong baril na yan ang papatay sa'yo. Naku naman boss, wag naman. Sa katunayan nga po ay wala ka nang dapat pang alalahanin dahil inunahan ko na ang lalaking yun. Kinausap ko na siya. Mabuti naman kung ganoon pala. Bukas, nasa itim mo ng sahod mo. Naku boss, maraming salamat talaga. O sige na, kailan ko na ibaba ang tawag dahil marami pong gagawin.
Labis naman ang pangamba nitong si Ray dahil hindi kasi nagbibiro itong si Mr. Frank pagdating sa ganitong mga usapin. Mabuti na lang at napigilan niya itong si Dex sa pawangulit nito kay Jenny. Anak, kumusta naman sa trabaho mo ngayon? Ayos lang naman, Dad. Medyo abala lang talaga ako ngayon eh. Lalo na at parating na dito sa bansa ang isang president ng International Wine Business Association. Naku Iha, bigyan mo naman ng time sa sarili mo. Paano kanyan makakajowa kung nakalulub ka sa trabaho ngayon? Dad, ayan na naman tayo eh. Jenny, sinasabi ko lamang sa iyo ang totoo. Paano kung matanda na ako? Wala kang maging katuwang sa lahat. Siguro po, tama kayo, Dad. Pero sa ngayon, career mo na bago pang sariling kapakanan. Sige na, Dad, matutulog na ako. Jenny, kumain ka na ba? Dad, kumain na ako at saka busog na rin ako, Dad. Kakain na lang ako kapag nagugutom na ako. Ikaw ang bahala, Iha. Good night sa'yo. Nagtungo na itong si Jenny sa kanyang kwarto. Iniisip niya ng maraming beses ang sinabi ng kanyang daddy pero natatakot siyang baka muling maulit pa ang pangyayari sa kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Jenny ay kailangan niyang pumasok ng maaga para masimulan na nito ang gagawin niyang wine presentation. Darating na kasi ang president ng WIBA at sana siya ang mapili dito. Pagdating sa office ay wala pang ibang naroroon maliban sa gwardiya na maagang pumasok. Agad niyang binuksan ang computer at nagsimulang gawin ang presentation. Hindi naman siya nahirapan dahil sanay na rin itong pero sana lang ay magustuhan nila ang kanyang report. Samantalang sa ibang bansa naman ay ginawa ni Tanya ang lahat para mapansin ni Frank. Ilang taon na itong sekretary kaya naman gagawin nito ang lahat sa trabaho man o personal na buhay. Malaki kasi ang gusto ng dalaga sa kanyang boss kaya lang ay hindi siya nito pinapansin. Sir, naghanda ng pagkain sa mesa. Pwede na po kayong kumain at pagkatapos po ay maligo. Tanya, alam kong ginagawa ko, pwede ba? Gawin mo na lang ang trabaho mo sa opisina. Pero sir, bilin kasi ng lolo mo na lahat ng oras ay kailangan kitang asikasuhin. Tanya, ako pa rin ang masusunod dito. Ang gusto kong mangyari, huwag mo na akong pakialaman. Yung trabaho sa office ang atupagin mo. Naku, pasensya na po kayo, sir. Sige po, lalabas na ako. Galit na galit itong si Tanya na lumabas sa kwarto ni Frank. Kahit ano kasing pagpapansin niya dito sa lalaki ay wala pa rin itong pakialam sa kanya. Maya-maya pa may tumawag sa kanyang phone itong si Tanya. Hello, Dad. Bakit po kayo napatawag? Tanya, kumusta ka na? Balita ko sa sunod na buwan ay babalik dito sa bansa yang si Frank para makipag-meeting sa ibang kumpanya at nabalitahan ko rin na dadalawin niya dito ang dati niyang nobya. Kailangan mong gawa ng paraan dito para hindi na sila muling makita pa. Ganun ba, Dad? Huwag kayong mag-alala, Dad. May naisip na akong paraan para dyan. Anong paraan, Tanya? Kailangan sa mas madaling panahon mapigilan mo ang kanilang pagkikita. Sige, Dad. Pupunta ako dyan sa bansa. Magli-live lang ako ng ilang araw. Samantalang matapos naman ng ginawang presentation ni Jenny ay nagtungo muna ito sa my comfort room. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating naman itong si Cathy. Nakita niyang nakabukas ang computer ni Jenny kaya naman tinignan niya ang presentation at mukhang maganda ito. Kaya naman sinave niya ito sa kanyang flash drive at pagkatapos ay nagtungo na rin sa kanyang mesa. Sabay dumating naman ang ilan pang mga empleyado. Samantalang matapos naman ng pagpapaalam nitong si Tanya ay pumayag naman itong si Frank para naman wala siyang makitang paligaligid sa kanya. Sa araw na iyon ay dumating din sa bansa itong si Tanya at dahil alam nito kung saan nagtatrabaho itong si Jenny ay pinuntahan niya ang dalaga para makausap. Sakto naman at lunch break na ito kaya naman agad niya itong nakausap. Hello, I think you are Jenny Flores, right? Oo, pero bakit na ako kilala? Do I know you? Naku, siguro ngayon mo lang ako nakita, no? Pero anyway, nandito ako para imbitahan kita sa kasal namin ng fiancé ko. Marahil kilala mo naman siguro si Frank Lewis, hindi ba? The President of International Wine Business Association.
Anong gusto mong patunayan sa akin? Well, sinasabihan lang naman niya ako na you are invited to the wedding. Iyon nga lang, sa ibang bansa ito gaganapin. Pero wait lang, makakapunta ka kaya? Medyo mahal kasi ang pamasahe. Heto nga pala ang invitation later, kung sakaling makadalo ka. Pero I guess, mukhang hindi ka naman makakapunta. Hindi nasanay Jenny kung bakit nagtungo pa sa kanya ang fiancé ni Frank samantalang wala na silang komunikasyon. Ilang taon na ang nakalipas. Isa pa dito ay hindi niya alam na si Frank Lewis pala ang president ng International Wine Business Association. Kaya pala hindi ito tumuloy sa kasal dahil simple lamang ang kanyang magiging asawa. Kaya tuloy ngayon parang nanumbalik ang kanyang alaala sa kanilang kasal. Baka naman kasi ay muli na namang lokohin ang kanyang bagong fiancé at hindi matuloy ang kasal para bang pinaglalaroan na lamang ang damdamin ng mga kababaihan. Maya-maya pa habang umalis na itong si Tanya, dumating naman ang isang lalaki at umupo sa harapan ni Jenny. Kitang-kita mula sa di kalayuan ni Tanya na mayroong lalaking kausap itong si Jenny. Kaya naman, kinunan niya ito ng larawan habang nag-uusap. Matapos niya itong nakunan ng larawan ay agad niya itong sinend sa account ni Frank para makita nito na mayroon na ibang lalaki na nagmay-ari sa puso ni Jenny. Mr. Lewis, saan po kayo pupunta? Nandito na po ang mga investors natin at ilang saglit lang ay magsimula na ang meeting natin. Philip, ikaw na lang muna ang bahala sa meeting ngayon. May mahalagang pupuntahan at ilang araw kong mawawala. Pero Mr. Lewis, baka magalit sa akin ang lolo mo. Hindi yun nagalit, Philip. Nangako sa akin si lolo na kapag naging maayos na ang buong kumpanya sa loob ng 5 taon, gagawin ko na rin ang mga bagay na para sa akin. Balitaan mo lang ako ha kung ano ang resulta sa meeting natin na yun. Sige po Sir Lewis, mag-ingat po kayo sa biyahe. Tanig kayong lahat, nagbago na ang desisyon ni Mr. President Lewis. Sa araw na ito ay darating siya para makipagdiskusyon sa kumpanya natin. Kaya ngayon pa lang gusto kong makita ang inyong presentation at makapili para mamaya. Mr. George, pwede bang ako muna ang mauna mag-present? Aba Kati, mukhang pinaghanda mo talaga ang araw na ito Kung ganoon, sige, ikaw ang mauna. Nagtungo na sa harapan itong si Kati para sa presentation. Nagulat itong si Jenny dahil katulad sila ng presentation ni Kati, halatang kinuha nito ang kanyang report. Teka lang Mr. George, gawa ko yung ni-report niya. Wala ka na bang matinong gagawin? Ano bang gusto mong patunayan? Kati, totoo ba ang sinabi ni Jenny? No Mr. George, sariling gawa at idea ko ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya ako para siya ang mapili. Totoo ba ito Jenny? Bakit naman kasi gagawin ito ni Kati? Sinabi ko na sa inyo na gumawa kayo ng kanya-kanyang report tungkol sa wine industry. Mr. George, ipapakita ko sa inyo na talagang akin ang gawa na iyan. Tingnan nyo sa my last page. Presentation ko, nakasulat dyan kung sino ang gumawa. See? Tingnan nyo, akin ang report na ito. Kinuha ni Kathy ang files ko. Kati, anong kalokohan to? Hindi mo ba alam na matatanggal ka sa trabaho dahil sa pagkuha mo ng mga files na hindi sa'yo? Sige Miss Jenny, ikaw ang patuloy ng report na yan habang wala pa ang presidente. Matapos pinagpatuloy ni Jenny ang presentation ay namangha itong si Mr. George sa kanyang ginawa. Good job, Miss Flores. Magandang report mo. Mamaya, yung report mo ang ipapakita natin sa WIBA. Panigurado matutuwa ang president. Ikaw naman Kati, mamaya mag-usap tayo. Hindi ko gusto yung pinapakita mo. Hoy Kathy, bakit ganon? Bakit hindi mo man lang ini-edit ang presentation? Naku, Jolie, hindi ko naman napansin na meron pala siyang inilagay na pangalan sa dulo ng files. Naku, paano to ngayon? Baka ipatanggal ka ni Mr. George sa kumpanya. Oo, wag naman sana Jolie. Alam mo naman kailangan ko rin ang trabahong ito eh. Ay naku Kathy, bakit mo naman kasi ginagawa iyon? Malaki ang posibilidad na matanggal ka sa trabaho. Hingi ako ng paumanhin kay Mr. George, Jolie. Naku, ikaw subukan mo lang. Baka magbago pang isip niya. Ilang minuto lamang habang nagdidiscuss itong si Jenny ay nakita niya sa kanyang harapan ang lalaking pilit niya kalimutan. Pero bakit ay nagpakita ito sa kanya? Congratulations Miss Jenny Flores. Good presentation. I am impressed. Mr. Lewis,
we're glad that you are here today. So what do you think about our project proposal to International Wine Business Association? Well, as what I see, good job. Pero Mr. Lewis, baguhan lamang siya sa kumpanya habang kami ay matagal ng empleyado dito. I'm Kathy pala. Natitiyak kong mahirapan lamang siya sa project na gagawin niya. Pwede ba? Tumahimik ka na dyan, Cathy. Wala kang karapatan na siraan si Mr. Flores, okay? Makinig kayo. Kung hindi si Jenny Flores ang makasama ko sa project na ito, well, I supposed to be quit. Mr. Lewis, huwag ka namang mabiro ng ganito. Kung gusto niyo si Jenny bilang partner sa project na ito, well, it's our pleasure. Okay, fine. Sumula ngayon, Mr. George, ay gusto kong si Miss Flores lamang ang kausap ko maliban sa iyo at wala nang iba. And with all your respect, ay gusto ko siyang makausap in private para naman sa project na ito. Sige Mr. Lewis, walang problema. Ang malaga, in the end, kami ang magiging partner mo sa wine business here in town. Mr. George, pwede ko na ba siyang dalhin for a while? Sige po Mr. Lewis, kayo na po ang bahala sa kanya. Lumabas na ang dalawa sa gusali at sumakay na sa magarang sasakyan nitong si Mr. Lewis. Ikaw, bakit nandito ka? Ano naman itong gagawin mong kahibangan? Dapat hindi ka na napakita pa sa akin eh. Jenny, marami tayong pag-uusapan. Pag-usapan? Ano pa bang pag-usapan natin? Yung bigla ka na lang ng ewan sa ere? At saka hindi ko alam na anak ka pala ng isang bilyonaryo? Kaya naman pala, nahiya kang pumatol at magpakasal sa isang babaeng wala namang ipagmalaki sa sarili? Jenny, sorry kung hindi ako sumipot sa kasal natin. Merong masama nangyari sa akin sa panahong yun. Dinukot ako ng mga masamang tao pero mabuti na lang at nakawala ako. Pero mula noong umalis din ako at hindi napagkita sa'yo, pero nangako ka sa akin na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Pero ano tong larawan na may kasama kang ibang lalaki? At talagang ako pa ngayon ang sinisisi mo? Samantalang ikaw tong ikakasal kay Tanya, hindi ba? Congrats dahil nakatagpo ka na ng kalivil mo. At yung tungkol naman sa lalaki sa larawan, siya lang naman ang best friend kong bakla na bumisita sa akin dito sa office. Anong sinabi sa'yo? Nakakasal na kami ni Tanya? She's just my employee. At talaga? Bakit lagi niyang pinapamukha sa akin na magkasintahan kayo at malapit na kayong ikasal? Wala kaming relasyon ni Tanya sa babaeng yun, Jenny. Meron akong ibang dahilan kung bakit ako hindi sumipot sa kasal natin dahil kay Lolo. Inayos kong kumpanya namin sa loob ng 5 taon at naging matagumpay ito. Kaya ngayon, ang gusto ko na, yun namang sa sarili ko. Hay nako, pwede ba Frank? Layuan mo na ako. Ayoko nang maalala pa ang masakit na nakaraan. Jenny, hindi ako lumayo sa'yo. Nakalimutan mo na ba na kayo ng kumpanya mo ang may kailangan sa akin? Walang nagawa itong si Jenny kundi sumunod na lamang sa gusto ni Frank. At alam mo Jenny, pwede namang ibalik natin ang nakaraan, hindi ba? Kapag nangyari yun, sisikapin kong hindi na maulit ito. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan? Nakakatawa ka naman Frank. Parang kinain mo lang sinabi mo eh. Pero ikaw naman itong nang iwan sa akin. Alam mo bang ang sakit? Napahiya ako sa lahat ng mga taong dumalo doon. Kaya itong pagsama ko sa'yo, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ginagawa ko lang ito para sa trabaho. Sa araw na iyon matapos ng trabaho ay umuwi na itong si Jenny, ngunit hindi pa rin may pinta ang kanyang muka matapos siyang makitang muli itong si Frank Lewis. Oh anak, bakit parang pinagsakluban yata yung mukha mo? May problema ba sa trabaho mo? Ayos na naman ang trabaho ko pero meron kasing nakaraan sa buhay ko na pilit bumalik eh. After how many years at sa isang iglap, muling papakita sa akin ng lalaking nagbigay ng sakit at kirot sa puso ko. Jenny, ano bang gusto mong sabihin? Dad, nandito muli sa bansa si Frank Lewis at nagpag-negosyasyon sa kumpanyang pinapasukan ko. Isa pa, may malaki siyang nilihim sa akin dahil siya pala ang president ng International Wine Business Association. At ngayon, gusto niya makipagbalikan sa akin? Naku iha, ang ibig sabihin nito ay talagang mahal ka ni Frank. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? At katulad ng sinabi mo, siya pala ang president ng isang sikat na kumpanya sa buong mundo. No, Dad. Para ano? Muli niya akong saktan?
Samantalang tumawag naman itong si Frank sa kanyang empleyadong si Tanya. Gusto niyang humingi ng eksplanasyon kung bakit niya ito nagawa. Hello sir, bakit po kayo napatawag? Tanya, nasaan ka ba ngayon? Nandito po sa office sir. Bakit po? May tanong ko lang sa'yo. Saan ka ba nitong nakarang araw nung nag-leave ka? Nasa bahay lang po ako sir. Kasama po ng mga parents ko. Tandaan mo ito Tanya ha. Sa oras na mapatunayan ko na may ginawa kang kalukuhan, mapipilitan akong tanggalin ka sa kumpanya. Pero sir, wala pa akong ginagawang masama. Nagkatrabaho lamang po ako dito na maayos. Sige na, yun lang naman ang sadya ko sa'yo eh. Labis na naman ang pagkainis nitong si Tanya kung bakit nagdududa itong si Frank sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapasa kanya itong si Frank Lewis. Iha, may naghanap sa'yo dito. Dad, at sino naman? Gabi na. Lumabas ka muna sa kwarto mo at kausapin mo siya. Hay naku, sino naman kaya ito? Ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo na trabaho lang at walang personalan? Iha, kausapin mo na ayos itong si Mr. Lewis. Paano Frank? Maiwan ko na kayong dalawa ha? Salamat po Tito. Jenny. Ano naman Mr. Lewis? Anong oras na oh? May pasok pa ako bukas. Kailan ko pang i-present sa'yo ng maayos ang proposal ng kumpanya. Jenny, hindi ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa ating dalawa. Narito ako dahil gusto kong humingi sa'yo ng tawad at muling pakipagbalikan sa akin. Pakiusap. Mr. Lewis, huling beses ko na itong sasabihin sa'yo ha. Hindi na kita gusto. Hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Pwede ba? Umalis ka na. Kung ganun, kung buo ang desisyon mo, pagkatapos kong maaprubahan ang project proposal ng kumpanya mo, babalik na ako sa ibang bansa. Wala na dahilan pa para manatili ako dito. At ito na rin ang huling beses na makita mo ako dito sa pamamahay mo. Sige na, aalis na lang ako. Umalis na itong si Frank at dumiretso na sa kanyang kondo. Iha, hindi ka ba naawa kay Frank? Mukhang nagsabi naman siya ng totoo, hindi ba? At higit sa lahat, pinagsisihan niya ang kanyang nagawa noon sa iyo. Dad, sino bang pinapanigan niyo? Ako o si Frank? Siyempre naman Iha, ikaw. Pero nababasa ko kasi ang future mo kasama ng lalaking iyon. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon, pero kung talagang wala ka nang patingin sa kanya, it's your own choice. Kinabukasan maaga muling pumasok sa office itong si Jenny. Laking gulat nito dahil nakita niya sa kanyang mesa ang mga dokumento para sa project proposal. Pagbuklat niya nito ay hindi niya inaasahan na approve na pala ito sa presidente. Congrats Ms. Flores, sa wakas. Kasosyo na natin ngayon ang WIBA at dahil yan sa maganda mong presentation. Sir George, nasaan nga pala si Mr. Frank Lewis? Ayun, galing siya dito kanina at kakalabas lamang ng office at mukhang babalik na ito sa ibang bansa. Pero alam mo, mukhang meron siyang mabigat na problema ngayon eh. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Tsaka, ito na yata yung huli niyang beses na makikita dito sa ating office. At tsaka, meron na siyang representative sa kumpanya na ito. Nako sir, pwede ko ba siyang puntahan? May kailangan lang ako sabihin sa kanya eh. Sige, puntahan mo. Baka mahabol pa siya. Paglabas na Jenny sa naturang kumpanya, ay nakita pa nitong pag-alis ni Frank sakay ng kanyang sasakyan. Kaya naman ay mabilis niya itong sinundan para makausap. Hello? Grandpa, bakit ka napatawag? Frank, iho, balita ko, nandito ka daw sa bansa. Bakit hindi ka dumalaw sa akin? Huwag mo sabihin na hanggang ngayon ay nagtatampo ka pa sa akin ha? Nako, Grandpa, ako magtatampo sa inyo? Di ngayon pa lang ako pupunta dyan sa inyo bago ako bumalik sa ibang bansa. Iho, kumusta man ang sadya mo dito? Nakumbinsi mo na ba si Jenny Flores? Wala na pag-asa lo. Talagang sumuko na siya sa pagmahalan namin dalawa eh. Pasensya na iho. Kung ikaw yung naisip kong magtrabaho sa kumpanya sa ibang bansa. Lo, kung hindi naman ako. Lo, hindi naman ako nagsisi.
na ako yung pinadala mo sa ibang bansa. Kung hindi rin yung plano mo, hindi rin magiging malawak ang ating kumpanya sa loob at labas ng bansa. Habang patuloy na nag-uusap ang maglolo ay hindi naman napansin ni Frank na may mabilis na sasakyan mula sa kanyang likuran at pilit na umiwas, ngunit masyado itong mabilis kaya naman ay bumangga ito sa likuran ng sasakyan ng binata. Ito ang ngayon ang naging dahilan para mawalan ng balanse ang pinagmaneho ni Frank at tuluyan siyang bumangga sa isang malaking poste. Laking gulat naman itong si Jenny sa pangyayaring iyon habang nakasunod na may distansya sa sasakyan ni Frank. Mabuti na lang at hindi siya napasama sa nahagip ng isang malaking sasakyan mula sa likod. Kaya naman agad na tumawag ng ambulansya itong si Jenny para madala sa ospital itong si Frank. Samantalang hindi naman mapalagay itong si Michael kung ano nangyari sa kanyang apo. Habang nagmaneho ito ay bigla na lamang kasing may lumalagapak sa kanyang linya. Isang saglit pa ay dumating na nga ang rescuer at agad dinala si Frank sa ospital, pero nawalan ito ng malay dahil sa malakas na impact ng sasakyan. Kinuha naman ni Jenny ang phone sa loob ng sasakyan ni Frank. Napansin niyang kausap pala nito ang kanyang lolo sa kabilang linya. Kaya naman tinawagan niya rin ito. Hello? Ano nangyari sa'yo, iho? Bakit parang may narinig akong isang malakas na lagapak dyan teka lang, sino to? Nasaan si Frank? Ano nangyari sa kanya? Sir, nabunggo po ng isang sasakyan ang pinagmaneho ng apo nyo. Kasalukuyan na po itong dinala sa Alvarez Hospital. Sumunod na lang po kayo doon. Nako, iha, kung sino ka man, maraming salamat sa pagtawag mo sa akin. Sige, pupunta ako doon. Pagdating ni Don Michael sa ospital ay nakita niyang naroon din pala itong si Jenny habang hinihintay ang ulat ng doktor sa kalagayan ng pasyente. Jenny, mabuti naman at nandito ka. Paano mo nalaman na nandito si Frank sa ospital? Don Michael, ako po yung tumawag sa inyo kanina. Sinundan ko kasi si Frank, pero hindi niya nagawang iwasan ng malaking sasakyan. Sana okay lang si Frank. Jenny, alam mo, matapang ang apo ko. Tinis niyang lahat sa 5 taon sa ibang bansa. Ang sabi niya kanina habang nag-usap kami ay galing siya sa bahay niyo, hindi ba? Oo, Don Michael. Kaya nga gusto ko siyang makausap ng maayos. Pero ito pa ang kanyang sinapit. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. Kayo ba ang relatives ng pasyente? Oo, Dok. Ako ang kanyang lolo. Kumusta na siya? Sa ngayon, mabuti na kanyang pakiramdam. Mabuti na lang at hindi masyadong napuruhan ng kanyang katawan. Bukas pwede na siyang ilabas sa ospital. Dok, pwede naman siyang makausap? Pwede na, pero kailangan pa rin niyang magpahinga, okay? Iho, kumusta ka na? Pinag-alala mo naman ako eh. Hindi pa nga tayo nagkikita tapos ngayon ganito pang inabot mo? Okay lang ako, Lo. Mabuti lang at hindi ako napuruhan sa pangyaring ito. Hindi ko naman kasi namalayan na may parating na sasakyan pala sa likuran ko eh. Siya nga pala, iho. Meron palang gustong makipag-usap sa'yo. Sino, Lo? Wala naman akong ibang kakilala dito eh. Alam naman natin, di ba, na ikaw lang kasama ko dito? Anong wala? Alam mo bang kung hindi dahil sa kanya ay hindi ka agad madala sa ospital? Sino ba, Lo? Hindi, siyempre, si Jenny. Jenny, totoo bang sinabi ni Lolo na ikaw yung tumawag ng ambulansya? Oo, Frank. Ang totoo, sinundan talaga kita kasi gusto kitang makausap. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Paano na lang ako? Anong ibig mong sabihin, Jenny? Oo, Frank. Ang totoo, hindi pa rin nawala yung pagtingin ko sa iyo eh. Mahal pa rin kita kahit na ilang taon na ang nakalipas. Talaga, Jenny. Natutuwa naman ako dahil mahal mo pa pala ako. Kaya nga, ikaw, magpagaling ka. Babawi ka pa sa akin sa mga panahon na kailangan ko ng karamay. Pero natatakot ako. Paano kung manggulo sa atin yung si Tanya? Jenny, wala kang dapat nakatakot dahil unang-una pa lamang, walang namagitan sa amin dalawa. Empleyado ko siya sa kumpanya namin. Lo, gusto ko paglabas ng ospital dito
asikasuhin ko na ang mapapeles namin para makasal na kami ni Jenny. Hindi na ako mapaghintay pa. Ikaw ang bahala, Frank. Total naman ay nasa tamang edad ka na, kayong dalawa. Isang linggo nang nakalipas ay inasikaso na nga nilang dalawa ni Jenny ang mga kailangan na papeles. Kinakabahan itong si Jenny. Sana hindi na mauling maulit pa ang pangyayari noong nakaraan. Pero naniniwala naman siya kay Frank na ito na ang talagang panahon para matupad ang kanilang pag-isang dibdib na dalawa. Samantalang humingi naman ng kapatawaran itong si Cathy sa kanyang nagawa na kasalanan. Mabuti nilang at tinanggap pa ni Mr. George ang kanyang apology. Nabalitaan naman ni Tanya na matutuloy pa rin ang kasalang Jenny at Frank. Wala na siyang nagawa pa kundi sumuko na lamang sa kanyang pagmamahal para sa lalaki. Kaya naman matapos ng pagsasaayos ng mga papeles ay dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang kasal. Napaluha na lamang ng lubos itong si Jenny dahil nakita na talaga ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon na hinihintay ay talagang dumating pa sa huling pagkakataon. Inakala niyang ang kasal na naudlot noon ay hindi na talaga matutuloy pa. Mabuti na lang ay sumang-ayon pa sa kanilang pagmamahalan ang pagkakataon. Minsan sa buhay natin, may mga bagay talaga na hindi mo inasahang mawala. Pero kung matatag ka sa sarili mo, hindi mo na lang mapapansin na mayroon din palang babalik para samahan ka habang buhay. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat po sa muling walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at paalam.